Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa mga Ascended Masters, Holy Spirit, Angels, Archangels, Universe, Ancestors, Spirit Guides, Elementals, and syempre po sa mga Animal Spirits. And today is, first reading po natin. So, nais ko po muna magpasalamat po sa lahat po ng mga patuloy na sumusubaybay ng ating YouTube channel, and actually bagong set up po itong ating ang ating table, no. So medyo nilantad ko ngayon yung crystal ball ko, no, and on the right side is dito yung mga healing mga crystals, no. And yun, nais ko po muna magpasalamat po sa lahat po ng mga patuloy na sumusubaybay ng YouTube channel. Sa mga new subscribers din po, maraming salamat po. And sa mga nagpa-reading, maraming salamat po. And again, sa mga healing po is as much as possible po, online po muna tayo. Wala po muna tayong walk-in due to some medyo meron lang po akong inaasikaso at tinututukan. So, kailangan ko po munang tapusin yon bago po ako mag-accept talaga po ng walk-ins. But, kung kinakailangan naman po na talagang hawakan na po, no, sa panggagamot po is welcome naman po. At sasabihan ko naman po yung mga pasyente na nagpapa-online healing na kung kinakailangan po talaga mag-visit sa akin or depende po sa consultation or pag-uusap, no. And para po sa lahat at sa mga baguhan po dito, ako po is a spiritual tarot reader. Divine healer, and also ritualist. Okay, so sa ritual po, baklas lang po tayo ha, baklas lang, taga-baklas, taga-pagpagaling, hindi po ako gumagawa ng gayuma. Okay, so yan po kasi is black magic po yan, kasi that's manipulation. Okay, yan po is ang tawag ng pamumuwersa, no, ng damdamin ng tao. So wag niyo po i-consider na ang pamumuwersa po is legal or putian. Okay? Pag pinipilit na po ang tao, hindi na po tama 'yon. Okay? So ganun po ang gayuma. Pipilitin niyo po mapaibig ang isang tao na kahit hindi niya naman po gusto. Okay? So mali po 'yon. Wala pong naging tama sa gayuma. Okay? So ngayon po is kukuha po tayo ng message, no, or energy from you, from the collective. No, so hihingi po tayo ng update kung ano na po ba ang nangyayari sa mga person ninyo. Like, depende po yan sa ibababa ng cards, no, kung it's about your, it's about couple, mga ganyan, or maybe sa mga bumibirada sa inyo spiritual, no. So, para po sa kalaman din po ng lahat, ang reading po natin is more on spiritual po to. More on mga kulam, mga ganyan, mga pamimerwisyo, no, and doon po ako nagbibigay ng advice kung ano po yung mga nararapat. And based on my experience din po, doon po ako sinishare ko po yung mga testimonies ko. Especially po sa mga times na talagang may mga birada, and sa ngayon po, syempre po, healer na po tayo. So, kadalasan po yung sinishare ko dito is yung mga sa mga nagagamot ko po, mga ganun. Okay? So, let's start para po mabilis. Kasi kailangan ko po at least 2 reading. Okay? So, sa mga unwanted noise is pasensya na po kayo, at alam niyo naman po dito, lagi may party, charot. Para tayo na sa Malate, ganun. Okay, so kung meron na po, is ako na po humingi na pasensya. Okay, so let us pray. And hindi po ako sure kung mamaya po is makakapagbigay po ako sa inyo ng healing after this reading, kasi nga po maingay. Okay, kaysa po marinig nyo po yung mga patutsadahan, yung mga ganyang hiyawan, murahan, o wag na lang. Okay, so dito na lang po tayo dahil ako po yung magsasalita naman. Okay, so mahal ng Diyos sa masalangit, mahal sa Kristo, mahal na Birhing Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po niyo napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na Espiritu, mga cards na ito, para po makapagbigay ng mensahe sa aking tagapanood. Kami po inyong patuloy na bigyan ng kaligtasan, ilo po sa namang kapahamakan, disgrasya sa kuna, at klase ng karamdaman at tukso, at bigay po ng kagalingan lahat na may karamdaman. Maraming salamat po. Amen. Okay. Alam niyo po kasi pagka medyo may tama na ng alak, maingay na po talaga. Maligalig na, masyado na masaya.
Ganun. Okay, so flex ko lang po sa inyo tong ano, ito po yung black oil, no? So, ito po is, kung makikita nyo po, hindi ko po na kung bumaba na po yung ano eh, kung bumaba na po yung oil, ay yung, ano to, yung black salt, no? Pero yung black salt po kasi na yon is talaga pong pagka binuhos ko po siya sa garapon o sa lagayan, nilalagyan ko na po doon ng oil, doon po mismo. So, pagka naandun na po siya at medyo, tawag na parang putik na po ang texture niya, dito ko na po siya sinasalin. No? And, ito na po yung magiging outcome. Makikita nyo ba? Ayan. Ayan, ganyan siya. So, may oil po siya sa top. No? And, ayan. So, kukunin nyo lang po naman dyan. Actually, pagka hindi naman ganun katindi, no? Ang tama ninyo, spiritual, no? Is, ganito lang po. No? So, magiging ganito po siya. And, pagka medyo talagang nawala na yung oil, para na kayo lagi nagpa-Ash Wednesday. So, ganyan po siya. No? Ayan. Maganda po ito, lalo sa mga kati-kati. No, mga tirada po ng mga mangko. Yan. So, meron po tayo niyan. And again, yung healing oil natin or miracle oil na tinatawag po ng karamihan is meron din po tayo ng 200 ml and 100 ml. So, sa mga medallions po, hindi ko po ma-flex or hindi ko po maipakita sa inyo kasi dito pa lang po sa gamutan. Pero ngayon po is mag-online naman po ako. So, malamang sa malamang po, magpapakita po ako sa inyo ng mga gamit. Okay? Bracelets, medallions, mutya, hindi pa po ako nagbibigay ng, hindi pa po ako ng mutya. Kasi still, kahit po ako, nag-iipon po ako ng mutya para po protection dito sa bahay, loob at labas ng bahay po. So, ando pa po ako sa period kasi kakastart ko lang po niyan mag-harvest. Mag-harvest. Nag-start pa lang po ako niya mangolekta. So, hindi pa po ako talagang sabihin yung pwede ko nang ipagkaloob sa iba, not for now. So, kailangan ko lang po munang unahin syempre ang pamilya. No? But, ano yun? Bakit nagkaganon? Wait lang po Wait lang, wait a minute, kaping mainit. Akala ko nag-iba yung kulay ng tubig ko doon sa aking main entrance. Hindi pala. Ano lang siya, reflection. Okay, so alamin na po natin muna. Parang ano nyo po, mas maganda kung ito yung pisa natin. No? Pero hindi ko alam kung paano ko to lalagyan ng title mamaya eh. No, na isipin nyo po kung sino po yung mga gumagambala sa inyo. Kasi i-describe po muna natin siya. Okay, pero kailangan ko po munang itabi ang ibang cards para po lumwag-luwag po yung ating katablean. Okay? So, alam nyo po, so, actually, ano naman po ito, nabalasa ko na po ito. So, ulitin na lang po natin. So, ano ba ang itsura ng gumagambala sa inyo? No? Ano ba ang itsura na nananalbahe sa inyo? Ano ba ang itsura ng mga third party na yan? So, doon na lang tayo sa mga nananalbahe. Or parang nagbibigay ng stress sa inyo, nagbibigay ng low energy sa inyo. Sino ba yan? Ano ba itsura niyan? No? Ano ba yan? O sa mga kumukulam, ganun, sumusumpa, mag-evil eye, mga ganyan. So, sino ba yung mga yan? Ano ba itsura? No? Alamin natin kung ano itsura ng mga tao na yan. Okay? So, kuha po tayo dito ng mga 7 cards, no? Para po ma-confirm din na bibigyan natin ng clarity talaga. Okay? So, tingnan natin. And hopefully, mas nangingibabaw po ang boses ko kaysa po doon sa mga tao sa labas na nagngangangak-ngak na po. Ano? Tingnan natin. So, we have the exaggerated features. Okay? So, now is exaggerated features. First card. No, meaning ito is, alam niyo po yung mga drag queen. Alam niyo po yung mga makeup na yung exage, yung mga wild, like mga ganyan. No, so possible na ito is, ito kasi dito pa lang makikita mo ng it's a boy, no? Pero it's a bakla. Mga tipong ganun. Or exaggerated features in a way na medyo weird, mga possible na ganon, or maybe kung mag-makeup to talagang too loud or very colorful, mga tipong ganon, mahilig mag-nails, mag-color ng nails, mga ganyan, super, anong tawag doon, super, kung makikita nyo siya is talagang putok na putok ang kanyang pag-contour. Alam niyo ba yung contouring? Contouring sa faces, yung ganyan na may brown dito sa panga, no, to show or para ma-emphasize ang jawline and yung cheekbone. Okay? So, mga tipong ganyan yung features niya or katangian nung somebody na, alam niyo yun, na
ma-attack sa inyo or nagbibigay ng hindi magandang enerhiya sa inyo. Okay? Elderly. So, for some is may katandaan na rin, no? And tatlo po to, no? May katandaan, as in old, as in elderly, tribal. So, possible na ito po is kinda, ang feature niya is parang, ano ba yun, mga mangyan, ita, mga tipong ganon. Or parang mga, alam niyo po yung mga sinaunang tao. Mga ganito ba? No? So, yan po yung mga gumagawa or nananalbahe o nagbibigay po sa inyo hindi magandang energy. But, kahit matanda po to, no, is andito po yung nagpapakulay ito ng hair. Lalo, syempre po mga putian na po ang buhok niyan. Okay? And and the other is, aside dito sa exaggerated feature na to, meron din pong medium skin tone, morena. No, morena, hindi ka itiman, hindi rin po kaputian ang itsura. Okay? So, what else? Tapusin ko lang po to kung ano po yung babagsak dito. Yun na po yun. Okay? So, plus size. So, medyo chubby-chubby. Hindi lang chubby-chubby, kundi talaga majubis. No? Malaman. And shorts in reverse. So, possible na ito is long-legged. Pregnant. Pero hindi in reverse. So, meron ditong parang meron po dito nagpapanggap. Maybe yung iba dito is part ng nagpapanggap na or victim. Playing victim, no, na kaya siya naging plus size because of parang sinasabi niya na buntis siya or nagdadalang tao siya. But the truth is hindi. No, ano lang to, pagpapanggap lang to. No, meron pa ba? More clarification for this. Dito sa exaggerated features. Baby face. Oh, so baby face siya. What about dito sa elderly? Baby face, so talagang it's lalaki. No, pero akla. Okay, so it's akla. So si elderly o si Lola is oval face. No, what about ito sa tribal? Animated eyes. Ano to, may sapusa. Unhealthy habits. At the same time. Unhealthy habits, hindi natin alam kung ano tong habits niya. Drugs ba to? Pero imposible kasi makuyonda na to na matandang babae. Maybe mahilig to sa mga usok-usok, mga tipong ganon. Maybe ito is babaylan or mga, alam nyo yun, mga sinaunang mga manggagamot or mangkus, no? So, unhealthy habits. So, meron siya mga ganon or even yung mind niya is unhealthy din. Immature. Okay, so sa blonde na yan, shy na yan, kasi nga itong elderly na to, tumatandang babae na ito, na may oval face, is meron siyang unhealthy habits, and ito yung nagpapakulingan ng bahok, na talagang parang, hindi niya na kailangan ng paliwanag, no? Hindi na siya tumatanggap ng paliwanag. Kumbaga, kung ano yung hinaing, yun na yun. Okay, pag sinabing, kasi niloko ko nito niloko ka ha, o sige, akin na, yan, ganito, ganun na siya. Wala nang mga katanong-tanong. Okay, so what about ito sa medium skin tone? Ano ba ang iba pang description nitong gumagawa na to? Or sumasalbahay po sa inyo? Yes, confirmation lang po to. Light skin. So parang to ha. Siguro before talaga nasa medium skin tone siya, but now isa dito parang, alam nyo na, Shensha, Kojic, Gluta, Collagen, ganun. Okay? So, itong si plus size na to is medyo may pagka-Latina, no? Or may pagka, alam niyo yun, tipong lagi nakalugay ang buhok, na mahilig ko sa bulaklak, mga tipong ganon, or yun nga, may pagka-Latina po. So, aside dito sa short, hindi mahaba ang bias ng taong to, no? Is nandito rin po yung medium hair siya. So, isipin nyo na po kung medium hair, meaning pwedeng shoulder length or mas maiksi pa doon. Tall. Okay, so itong nagpapanggap na buntis na to, na baog naman is, siya, may katangkaran. Okay? So, yan yung first description nito. So, alin man doon, kung saan nakaka-resonate doon, at kung saan tumama, so yun na po yung mga lintian na gumagambala po sa inyo. Okay, so ano ba ang
Ano ba ang inaano niyan? Ano ba inaarte niyang mga yan? Ano ba ang gustong mangyari ng mga yan? Ano ba ang nagawa mo or nagawa ng tadhana sa kanya? Bakit galit na galit siya at dinamay ka? Mga tipong ganon. Ano ba ang meron? No? Bakit to galit na galit sa'yo? Why, oh why? Charan! About pera. About sa salapi. Maybe humihingi sa ito ng tulong, humihingi sa iyo ng suporta, humihingi sa iyo ng... Basta humihingi. Tulong man yan, suporta man yan. Ang tawag doon, nangungutang. No? So, may mga ganong issues siya. And, yun yung naging cause ng galit niya. No, naging cause yun ng galit niya na maybe for some of you dito is talaga pong lumapit pero hindi niyo po napagbigyan na talagang kailangan niya. Maybe for some of them is talagang kailangan kasi emergency, pero andito yung nag-hesitate ka talaga na magbigay because of something na maybe may history, mga ganon, parang may trust issues ka, no? So andito yung kumbaga hindi mo siya napagbigyan. That's why andito siya like a volcano, no? Kumbaga talagang explosion yung nangyayari. Talagang very siya, yung galit na galit, yung talagang sumabog, yung ganun. So sumabog na siya sa galit, yung mga ganun. Okay? So, oops. And the bottom of the deck is ascetic, no? Or hermit, no? Though itong taong to talaga is parang rin to religious type, no? Religious type in a way na marunong din magdasal to. No, actually ito is mahilig pa nga itong mag-travel somewhere para maybe mag-meditate, parang alam niyo para siya si Dora the Explorer na talagang dumadayo siya kung saan-saan for parang additional knowledge, mga tipong ganon. Ganon siya. But on the other hand, no, itong reading na to, aside doon sa parang nanggagalaiti ito, ikaw naman yung tipong good Samaritan, no? Kung i-reading natin to sa good side, no, isa dito yung you are a good Samaritan na kumbaga inabuso ka ng maraming tao, no? Or andito yung talagang generous ka, sabihin na natin charitable ka, mga tipong ganon. But andito yung talagang marami sa paligid mo talagang very abusive, no? That's why andito rin si Volcano na talagang minsan or maybe, no, most of the time is talagang parang andito yung gusto mo na sumabog or talagang sumabog ka na. But andito si Saintly or mga saints, no, na sinasabing kumbaga parang nililet go, let God mo na lang yan. And ang gusto mo ngayon mangyari is to travel somewhere na makapag-unwind ka or maybe makapag-breathe in, breathe out ka or maybe na rin, makapag-meditate ka, cleanse as well para maging, alam mo yun, ito yung way mo na hanapin kung saan ka komportable, dito yun sa mga ganitong lugar. Like, siguro sa bundok, no, or maybe sa mga tipong rest house na talagang parang walang masyado, as in hindi crowded place, gusto mo yung ganun. Parang gusto mong pumunta sa ganun. Kasi dito sa The Hermit card, sa top, bottom of the deck, you are talaga, madasaling tao. Or parang ang gusto mo talaga is yung maging alone. Talagang ayaw mo ng may mga distraction, ayaw mo ng ingay, ayaw mo ng gulo. Gusto mo talaga peaceful life, no? And dahil naman dyan, maybe sa pagdarasal mo na yan, sa pagiging sa pag-meditate mo or sa pag-pray na rin, no? That's why andito yung talagang sumunod tong pagiging etong charitable mo, pagiging generous mo, na talagang you share your blessings to everybody, no? Kahit na sa maliit na pamamaraan. Yun nga lang talagang merong nagagalit or meron ding or ikaw din is medyo nagkaroon na rin ng issues or parang alam mo yon, and maybe andito na rin yung nilimit mo na rin yung sarili mo. Okay? Okay, dope. And let's see kung ano pa, no? Kung yan yung mga parang nakaraan mo, ano na yung ngayon? Ano na ang ganap ng buhay mo ngayon? Kung ganyang halimbawa, parang to the point na gusto mo nang
parang ilimit ang lahat or mag-end or tipong meron kang gustong i-focus, no? Or maybe lahat naman, no? Kasi kailangan natin talaga mag-focus kung talagang meron tayong goals. Hindi naman po pwede yung iasa natin sa ibang tao. So, kailangan natin talagang pukpukin ang ating mga sarili, no? Para po tayo ay magkaroon ng atinto sa buhay. Okay? So, ano ba yan? What are those? Two cards. Two cards agad. Joint alliance and the goal. Eh, diba? So, andun ka kagad sa goal eh. No? So, andun ka kagad sa goal and parang yun nga sinasabi ko kanina, parang meron kang trust issues din about sa pera. Dun sa, kaya nagagalit sa'yo yung isang tao nang hiram sa'yo or nangungutang sa'yo or parang humihingi ng support, mga tipong ganon. So, may mga trust issues. Pero ito kasi yung gustong gusto mo. I mean, ito yung meron ka talaga. No? Like, honesty is nasa sa'yo. Yung trust, no? Halos binibigay mo yan sa lahat ng tao. Kasi, kumbaga, andito yung, alam mo naman kung ano man na magiging, outcome kung sakasakaling ikaw is, dito papasok yung deception, or yung wearing mask, na pagbabalat kayo, yon na parang maganda lang pagkakaharap ka pero pagka nakatalikod ka wala na. So, idiretso mo lang to, kasi sa pamamagitan nito sa trust, honest, or parang andito yung make sure na meron ka ring good chemistry sa mga tao. Mahirap kasi yung nakikisama ka sa isang tao pero wala yung chemistry and compatibility, Kung hindi naman compatible, bakit isisiksik mo pa yung sarili mo? Kasi pagka mga gano'n na sinisiksik mo pa yung sarili mo na hindi naman kayo, wala naman kayong chemistry, parang lagi rin kayo nag-aaway. No? So, kung meron kang gustong targetin na goal or meron kang gustong gawin sa buhay, or in the near future, gusto ko maging ganito, gusto ko maging mansyon ng bahay ko, gusto ko magkaroon ng ganitong business, yung mga gano'n. Pero andito naman yung lagi kayo pagtatalo. Magkakaroon po ng blockages, Or parang mararamdaman na may barriers, na nakaganyan. Kasi parang walang movement or walang development, walang nangyayari. Hanggang doon ka lang. Hindi ka na nakakausad, So better na still, again, kaya nga po tayo merong salita na let go, let God. Meron man pong mga ganyan na gumagawa sa inyo. So, let go, let God lang. And the profession is here. So, ikaw yung tipo na kahit saan ka ilagay, dalhin ka sa kusina, dalhin ka sa kalsada, dalhin ka sa boxing ring, boxing ring, and I mean, flexible ka. Kahit saan ka bitbitin, dynamic ka, productive ka. So, andito yung kahit saan ka isiksik, kahit saan ka isalpak, kaya mong gawin. Which is maganda yon, yung well-skilled ka, Kasi ang hirap din nung, kumbaga, ang alam mo lang is magpukpok ng martilyo or tipong humawak ng stethoscope, yun lang ang alam mong gawin. Mas maganda talaga may alam ka rin sa ibang bagay. Para kung sakasakaling dumating ang panahon na parang hindi na kailangan ng ganito, at least meron ka pang isang talent or isang skill na pwede mong gawin. Na pwede ka mag-earn, kahit na maliit na income. Yung mga ganon. Okay, so ano ka talaga? Talented. Ganun. And for sure, nare-recognize ka dyan sa mga talents mo na yan. Hindi po pwedeng hindi. For sure, marami ka dito mga papuri, mga ganyan. And for some, isang dito yung talagang proud of you. My goodness, bakit may ganito na naman? Hindi na tayo tinantanan nito Kada reading natin may ganito Ano ba yan? Tanggalan natin ng gulong yan. Alam niyo yun? Okay, so, parang ang layo, Tapos, pero dito yung kasing marionette, which is dictatorship. O pwedeng manipulation. Pero hindi para kang, sunod-sunuran. Or, tawag doon, hawak ka niya. Na kung hindi ka kikilo, kung walang utos or walang dikta niya or walang salita niya, hindi ka pwedeng kumilos. Pag sinabing upo ka lang. Pag sinabing kumuha ka ng ganito, kailangan kumuha ka ng ganun. Pag sinabing bumili ka ng ganun, bumili ka ng ganun. So, itong person, ito possible na under manipulation din. Or, kasi may third party dito, or third wheel na tinatawag.
So, talagang parang may something din sa person mo na talagang may lumalandi, may humaharot, no, na talagang ito is obsessed, no, na makuha maybe ang attention or anything from your person, no, kasi andito po si third party. Okay? Pero kasi ang bottom of the deck natin, kung ito po yung magiging highlights natin, so i-reverse ulit natin yan. Kung ito po yung magiging top, or parang ito yung pinaka-highlight natin, subject, no, is dito po yung parang yun nga, meron ka po mga trust issues, no, na alam mo naman sa sarili mong compatible naman kayo, may maganda naman kayong pagsasama, good chemistry, nandito naman. Pero bakit may ganito? Ba't may mga umiksi na? Parang pakiramdam mo there's something wrong dito sa person mo mentally na basta may mali. And andito yung, syempre lahat naman kayo dito, or lahat naman tayo talagang is intuitive, yun nga lang, yung iba talagang ini-ignore lang natin. Or yung iba talagang parang 50-50 na, ay baka hindi totoo. Yung mga ganon. So, syempre andito po yung, ang gusto naman ng lahat, no? But ang maganda rito, kahit na halimbawa ganito po ang nangyayari, is hindi mo nang pinabayaan kung ano man ang meron ka. Parang still yung goal mo and yung focus mo is na andyan pa rin sa task mo everyday, sa mission mo everyday, sa work mo everyday. Okay? So, yun lang naman ang kinagandahan dito. Parang, hindi mo hinayaan na ma-distract ka ng mga ganitong issues. Okay? So, that's good. So, let's see dito naman tayo. Ano ba mangyayari dito sa third wheel na to? Hindi ba ito mapipilayan? Bakit third wheel lang? Kasi dapat four wheels, di ba? Charot. Okay, so tingnan natin kung ano ang meron pa dito. Kasi ito talaga yung isa sa mga factor sa'yo or mga iniisip mo. Kaya parang andito yung nagpupursige ka rin sa sarili. No? So just in case, no, talagang imbawa ikaw is yung person mo is talagang meron, no, may sabit, no, at least hindi ka kawawa na ano mo yun, naiiwan. And that's good, no. Kailangan po talaga yan. Especially po kung sa babae ito, ha. Sa babae nangyayari. I mean, yung person nyo po na lalaki is may third party. So, make sure po na meron kayong sariling savings or income para hindi kayo kawawa sa huli. Oh, no. See, you are very intuitive, Pero kukuha muna tayo ng ilang cards. Queen of Wands. So, first card dyan is Four of Cups, the Moon, Queen of Wands. Bihira ko gamitin ito kasi ang dulas-dulas nitong card na ito, sa totoo lang. And the Page of Cups. Okay. So, wow, ang ganda. Bottom of the deck mo is Nine of Cups. So, expect this, no? Sa Nine of Cups is, andito yung, it's a wish fulfillment, no? Kumbaga, andito yung lahat ng mga wini-wish mo, lahat ng mga manifest mo, lahat ng mga pinag-pray mo is mapapasayo, and congratulations dyan, no? So, akala mo lahat is dreams lang, lahat is parang illusions lang for you, but the truth is, mangyayari po yan. Okay, so happiness is also here. So, kung halimbawa pong kayo'y nagkaroon ng ang tawag to, mga parang pakiramdam nyo is empty na, or parang naging hopeless na kayo before, yun na yung pakiramdam nyo, or parang andito na gusto nyo na isurrender lahat. But dito sa Nine of Cups is andito po yung maybe contentment is pasok din dito, no? Basta andito yung fulfillment, no? Andito lahat, positivity, joy, mga ganyan, no? And yung abundance and prosperity is andito. Kumbaga yung Nine of Cups na yan na before actually dito sa sa Four of Cups, no? Is andito yung sadness, no? Andito yung talagang marami kang pinagdaanan ng mga pagsubok, no? Actually, hindi lang naman ikaw nag-iisa, marami naman. Yung iba, kaya nga po minsan, titignan nyo rin po yung sufferings ng iba, kasi po, akala nyo po kasi sa sarili nyo minsan, kayo na po yung aping-api, kayo na po yung bigong-bigo. Pero, tingnan nyo rin po yung ibang tao na nasa labas, nasa kalsada, nasa ospital,
no, na kayo po nasa bahay lang pero sila na ando nagsasuffer. Maswerte pa rin po kayo. No, huwag niyo pong isipin na kayo po yung pinakamalas, kayo po yung pinakamalupit ang pinagdaanan. Hindi po. No? Maswerte pa rin po kayo or blessed pa po kayo masasabi. So, since ito po yung naka-highlights, no, Nine of Cups. So, ito man is pagdadaanan o pinagdaanan mo. Kumbaga, andito yung kailangan mo lang talagang i-welcome or parang hindi naman sa sugal, pero andito yung kailangan mong subukan uli. Sabi nga, di ba, try and try until you succeed, di ba? So, hindi po tayo po pwedeng hanggang doon na lang tayo sa pagsubok na yon. Kailangan po nating itry yung mga nangyayari sa atin. Kasi, bumagsak man po tayo, mabigo man po tayo, pero yan din po yung magiging foundation po natin pagdating ng araw. Diyan po tayo mas magiging matatag, mas magiging palaban sa buhay. Okay, so ito is normal lang naman po to, itong Four of Cups na to. Pero ang kagandahan po dito is meron po talagang, may mga opportunities na pong lumalapit sa inyo eh. Pero andito po yung hesitations, no? Or parang andito yung 50-50 or parang thinking na kaya ko kaya? Mag-grow kaya ako dito? Yung mga tipong ganun. So, andito yung talagang naninimbang ka pa. Okay? But, andito lang ka naman as the moon, no, na, kumbaga, alam mo sa sarili mo na meron, no? Pero parang, may something lang talaga, since andito nga, sabi ko sa inyo, there's a manipulation, or parang, may mga deception na rin, na pumapasok, na parang andito yung nilalason na talaga yung utak mo, na hindi mo kaya yan, huwag mong gawin yan, gano'n. Eto ka dapat dito ka, dapat doon ka, huwag ka dyan. Wala ka mapapala dyan. May mga ganong bulong, no? But, andito yung, meron ka na, kumbaga meron ka ng fix, or parang may decision ka na, meron ka ng concrete decision, but andito nga yung may mga ganito kang naririnig. Bukod yung sa bulong, bukod yung sa paligid, no? As in, mga tao na nakapaligid sa'yo. But you're the Queen of Wands dito, no? Na very energetic, talagang, kumbaga, very strong, kumbaga palaban ka dito eh. And you're always looking forward para sa success mo, not only sa sarili mo, but also sa the whole gang, no? Hindi yung ikaw lang. And talagang very confident ka sa lahat ng ginagawa mo. And dapat lang, no? As long as alam mo yung kayo po yung nakadikit, at again, yung faith po din kay God is talagang alam mo yun, napaka-strong. Again, sabi ko nga, wala po kayong dapat ikatakot, ipagdudahan. Pagka kayo po kapit na kapit sa Panginoon, wala po kayong dapat pagdudahan, wala po kayong dapat ikatakot. No? Kasi andyan po siya, and lahat naman po tayo, lahat po ng kinikilos natin, lahat po, ultimo, paghinga nyo po, no, is that's God's plan. Okay? Kasi talagang ang buhay po natin is hiram lang. Temporary lang po to. Lahat po yan, temporary lang yan. Dahil hindi nyo naman bibitbit sa hukay yan eh. Lahat ng meron kayo ngayon, ultimo damit nyo, hindi nyo po mabibitbit yan. Okay? So, now sa Page of Cups, wow, so may good news, no? And actually, ano ka rin dito, bukod sa pagiging intuitive mo, is yung psychic abilities mo dito is, accurate. No? I mean, yung mga intuitions mo is accurate naman eh. Yung pagiging psychic mo dito, ganun din. So, maybe pwede ka rin maging tarot reader, no? Kasi andito rin yung for some of you, nakaka-vision din, or maybe nakakarinig din ng mga whispers from mga entities. Yes, kasi yung mga inner voice, no? Meron ka nito, oh. Alam mo yung tipong kaya mo makipag-usap sa palaka, kaya mo makipag-usap sa aso, andun yung nagre-respond sila, yung mga ganon, and especially sa spirits, yung mga ganon ka, no? Good, that's good. Okay, so kaya itong intuition mo na to, or yung kutob mo, na may something sa person mo, like gayuma, kulam, or even sa kasarili mo, or sa kahit na kanino, alam mo agad, para pagka nakita mo agad ng tao, ramdam mo na kung anong meron. Ay, may sapi ka. Ay, may kulam ka. Ay, elemento may gawa niyan. May ganun ka kagad. Ay, dako, itulog mo lang yan, pagod ka lang. Ay, sa doktor ka pumunta, magpa-check up ka, kailangan mo na x-ray. May mga ganun ka, no? Yun nga lang sa ngayon, parang hindi pa siya fully developed. Parang andito pa yung 50-50 ka pa.
But for some of you, talagang very accurate na. Pero alam mo yon, minsan, parang hindi ka confident sabihin to sa taong kaharap mo. Kasi, baka sabihin, baliw ka. And gano'n naman talaga ang mga tao. No, kasi pagka wala po sila sa posisyon po natin, iba po yung iniisip nila. Baliw, praning, sabog, adik. Yung mga ganon. Okay, so continue mo lang yan kasi marami kang matutulungan tao. No? Pero, kumbaga yan, sinasabi nga sa mga bagahe or balikbayan box, no? Handled with care or fragile. Very fragile yung mga ganyang kakayanan. Na, syempre, kailangan po natin ng guidance or assistance from God para po hindi po tayo lapitan ng mga demonic entities, no? Kasi pagka demonic entities na po, iba na po ang dikta niyan, iba na po ang utos niyan, iba na po ang pakikilos sa inyo niyan, iba na po ang behavior niyo pagka ganun. Lagi na kayong galit, lagi na nilisik ang mata ninyo, lagi ka nakasigaw, wala nang happiness, no? Parang andito yung masyado kang brutal, ganun. Okay? So, that's our reading for today. And sa mga naka-resonate po at di po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po updated kayo lagi sa ating reading. Okay? So, maraming salamat po sa inyo. And since wala na pong ingay, pwede na po akong magbigay sa inyo ng, I think, healing. No? So, umalis na po yung mga, mga nagkukwentong, mahina ang pandinig. Charot. Okay, so close your eyes. Okay, so maraming salamat po. Love, peace, and hope, and love and light. Bye!